maghanap ng katotohanan. Tunay. Diba? Yun lang yung gusto natin, yung mahanap yung katotohanan. At ayaw natin dun sa mga peke, although may mga peke na bagay, although we buy them, no? Pero pagdating sa pananampalataya at paglilingkod, ang hinahanap talaga ng tao yung katotohanan. Kaya, sa mundong ito, there is always a pair of opposites. Diba? May tall, may short. May fat, may skinny. Diba? May poor, may wealthy. Ano yan? Pair of opposites. Sa pananampalataya, there is false and true. There is true church, false church. There is false doctrines, there is true doctrines. Kaya, mga kapatid, yun ang ating aalamin at patutunayan na mayroong totoong iglesia. Amen? At the existence of the false church actually just highlights na mayroong totoo. Amen. Kasi kung may mali, may totoo. May tama. Diba? Totoo naman. Kung may totoo, meron ding mali. Now, the world thinks or views that all churches and religions are from God. Naniniwala ba kayo doon? Na lahat ng mga churches ay galing sa Diyos? Yes, there are churches who are known to be completely opposed sa katotohanan. Now, sabi ng ating mahal na Panginoon, meron po ba tayong doon? Yan. Sabi ng ating Panginoon, can I get someone to please do the tech? There you go. Yeah. Sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, Jesus and Apostle John says, or they both say, na sa kahuli-hulihang panahon, ay mayroon talaga magsisipagsulputan na mga maling turo at aral. At dito, sabi yan, sa Matthew 24:24, sabi sa NIV, may mga false Messiah. Pag sinabi nating Messiah, di ba? Sent one yan, anointed one yan. Amen. At meron ding mga false prophets, propeta, mga tagapagturo. Sabi sa Matthew 24, false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Did you hear that? Even you, na kayo mga elect, tayo na mga elect, mga kapatid, they are trying to deceive us. They are trying to change our belief from the truth. Kaya sino nagsabi dito? Ang ating Panginoon. Kaya ito yung babala niya eh. Amen? Ngayon, how do we deceive? How do we perceive? No? And test the wrong spirit. Dito sa 1 John chapter 4 verse 1, ang sabi po, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out, na nagsipaglaganap daw sa mundo. Okay? So ano daw ang gagawin? Do not believe, but test the spirit. Have you encountered na you are in your own home? Man. Someone's knocking and trying to preach someone. They say it's Jesus, okay? And you open the door and then you let them in. Pinapasok nyo sila, and not because you want to be influenced sa kanilang tinuturo, but you want to know what they teach. Because you also want to gauge if you got the right doctrines, right? Na-try nyo na ba yun o naranasan nyo? And then you felt like, what are you saying? Sa yung kaloob-looban, anong sinasabi ni ito? And then, nangyari ulit yung pagkakataon, may kumatok, and then sinabi mo na, sorry. Dahil alam mo na. Why do you think you
you can feel and discern na mali yung spirit na dala niya or mali yung dala niyang turo. Why? Come on, this is Sunday school. Dahil alam mo na yung katotohanan. Because you know the truth. Why? Why do you know the truth? Because the truth lives in you. And who is that truth that lives in you? It's the Holy Spirit. So when you hear, pag narinig mo yung turo, okay, ng ibang aral, ng isang false prophet, madidiscern mo yun, ay mali ito. Hindi ito tama. So that's how you discern, okay, the wrong spirit or the false prophet. Ngayon, the presence or the existence of the false prophets and false church, mas lalong pinatitibay nito na may totoo talagang itinayong iglesia ang ating Panginoon. Amen? And in fact, brothers and sisters, Jesus Himself built the church. Sino ang nakakaalam ng verse? By this time, dapat alam niyo na ang Panginoon ang nagtayo ng iglesia. That's true. Matthew 16:18. Dito, pinrophesy niya. Ipinahaging na niya kay Pedro na magtatayo ako ng iglesia. Magtatayo ako ng aking iglesia. And I tell you that you are Peter on this rock. I, possessive, I will build my church. And it doesn't say here, I will build many churches. Ang sabi, ako ay magtatayo ng iglesia. This is just one. And the gates of Hades will not overcome it. Amen? Now, so, sa makatuwid, mga kapatid, ilang iglesia lang ang tunay? Bakit isa lang ang iglesyang tunay? Jesus said, what is the noun that indicates there's just one iglesia, one church? The word I will build my church. Not my churches, my church. So meaning, may isa lang na itatayong iglesia. Amen. Kaya mga kapatid, again, do not be deceived to what other preachers say. Because they are trying to get you out of the true church para ikaw mapaniwala. Sa turo nila, di ba sabi ng salita kanina, even the called ones, mga tinawag, ay dideceive. Amen. Ngayon, needless to say, there is a true church. Therefore, ito yung dapat nating pakanasain. Pakanasain natin na tayo kabilang sa tunay na iglesia. Huwag ka nang magnasa kung saan ka pupunta. Dahil nga may isang iglesia lang eh. Amen. Now, you have the power of discernment. Because you have the Holy Spirit. You receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit will tell you, help you, guide you, which one is the truth. Now, there are types of churches and religions. Pero, let us just tackle few of them. Number one, types of churches, church of man. Now, Jesus pointed that there are churches that are human origin. If we trace back sa history, di ba? When the Israelites escaped from Egypt, nang si Moses ay pumunta sa Mount Sinai for 40 days, right? Nainip sila. Kaya ang kapatid ni Moises, si Aaron, yung mga Israelita, sabi nila kay Aaron, nasa na kapatid mo? Siguro gumawa tayo ng Diyos-Diyosan. So remember that golden calf na kanilang itinayo. Right? So that's how it started. Yung mga false gods. Yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? That's Church of Man. Now, do you know Buddhism? Confucianism? Those are Church of Man. Diba? At itong mga Buddhism,
They believe, mga kapatid, na sa buhay na ito, ang lahat ng sufferings ay mapagtatagumpayan. Totoo naman. Totoo naman yon. Pero wala sa kanilang doktrina ang kaligtasan. Habang nandito lang sila sa mundo, ang alam lang nila ay mapagtatagumpayan nila ang lahat ng mga kahirapan. Same with Confucianism. No teaching of salvation. Ang gusto nilang patunayan ay mamuhay ka lang ng tama sa mundo and after that, wala na. Yun ang kanilang katuruan. Ngayon, mga kapatid, ang kanilang pagsambay, walang kabuluhan. Sadly, to say, the Word of God says in Matthew 15:9, whoever these churches who worships idol, churches who worship idol, no, have different philosophies about religion, they worship me in vain. Their teachings are merely human. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Itong kanilang paglilingkod, kahit hirap na hirap ka pang magpakalingkod sa relihiyon na yun, na kung alam mong mali, maliwanag ang salita ng Diyos, they worship me in vain. Walang kabuluhan. Pangalawa, Church of Satan. Yes? Meron Church of Satan? Yes. And this originated in California. And who established this is Anton LaVey in 1966. And what he promotes is that they do not believe in supernatural being, meaning mga atheists. Hindi sila naniniwalang may Diyos. At ang kanilang paniwala, ang sarili nila, ang Diyos. That's Satanism. Amen? You know how Satan is really good in masquerading. Masquerading, nag-wear ng mascara. Amen? Bakit? Bakit? Kasi itong Church of Satan na ito, they are masquerading. Nagpapanggap sila na sila ang Diyos, na sila ang tunay na iglesia. Amen? They really claim that they are the true church because they don't believe that there is supernatural being. Ngayon, mga kapatid, they promote witchcraft, yung mga pangkukulam, mga magic, no? Yung mga paranormal. Yan ang kanilang pinopromote. And all of these things are against the teaching of the Bible. Now, in 1 Timothy chapter 4 verse 1, ang sabi, the Spirit clearly says that in the latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits taught by demons. You know, this is really happening. Na kahit napaka-imposible ng turong ito, ay mayroon pa rin tumatalikod kahit na wala sila sa tunay na iglesia o kahit anong iglesia pa sila. Tumatalikod sila para maging kabahagi nitong Church of Satan. Actually, popular itong Church of Satan in the US. Kaya yan mga kapatid, no? Meron talagang ginagamit ang kaaway upang ang mga tao ay agawin ang atensyon para sila'y malagay sa tunay na iglesia. Kaya mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, sabi niya sa mga taga-Korinto, alam nyo, meron akong banal na pagkainggit sa inyo. Kasi nga, nakita niya ang iglesia sa Corinthians, they are so steadfast. Okay? Pero ang sabi ni Apostle Paul, sabi niya, 2 Corinthians 11, verse 1 to 4, sabi niya, I am jealous for you with a godly jealousy. Sabi niya sa verse 3, but I am afraid that just Eve was deceived by the serpents, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches Jesus, sabi niya ganyan, you put up with it easily enough. If someone preaches, kung meron man daw mangaral
sa inyo na ibang Jesus. Ito ang ikinababahala ni Apostle Paul. Na baka dumating ang panahon, kagaya ni Eva, kung paano siya na linlang ng ahas, no? Ay gayon din ang mangyari sa kanila ng mga mananampalataya sa mga taga-Korinto. Kaya mga kapatid, kayo ba? Tingin nyo ay malilin lang kayo? Malilin lang kayo ng kaaway. If you have the right, if you receive the Holy Spirit, hindi kayo malilin lang. Kayo mismo tatanggihan nyo yung itinuturo. Amen? At naririnig nyo lagi ang turo at aral sa iglesia. Amen? Kaya pinatibay tayo Amen? Pinatibay tayo sa mga doktrina at mga apostol na aral. So yan ang pangalawa, Church of Satan. Pangatlo, of the world. The Church of the world. Sino itong mga to? Say for example, sa True Church, merong kapatid na hindi sumang-ayon sa turo ng mga apostol na aral. Ang gagawin niya, lalabas siya sa iglesia to accommodate his principles. Para lang makita, alam mo yun, kapag di ka sasang-ayon, aalis ka. And then gagawa ka ng sarili mong congregation. Yun mga kapatid. Church of the world. Yung mga hindi sumasang-ayon sa mga makaapostol na aral at hindi nila matanggap yung aral, lalabas sila sa iglesia at gagawa sila ng sarili nilang iglesia. Ganyan din sa mga ibang kalipunan na hindi nila matanggap ang mga, for example, yung salvation. Hindi na daw nila kailangang magpabautismo. Ang bautismo ay may mahalagang bahagi para matanggap ng Holy Spirit. Diba? Hindi sila sang-ayon, gagawa sila ng sarili nilang congregation. Ang sasabihin nila, ang kanilang doktrina, we don't need baptism. We just need faith. Yan. Mga maling iglesia yan, na nanggagaling hindi sa Diyos, hindi sa Panginoon, kundi sa mundong ito. Pero mga kapatid, yamang ating napagbulayan ang mga yon. Of course, there is Church of God. Amen? There is Church of God. And this Church of God is what we claim as us. Amen. Amen? It might hard to accept this and hear this, especially from our visitor, kasi first time niya lang nagdumalo. Huwag po kayong mabibigla. There is a true church. And this is not a coincidence, and I believe God has sent you here to hear this. Amen? That there is true church. There is true church. True church, the people in the true church, they remain steadfast and faithful and consistent in the apostolic pattern. When we say apostolic pattern, it is a pattern na nagpasimula sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang ating Panginoon, maniwala man kayo o hindi, ay ang kauna-unahang apostol. Praise the Lord! Naniniwala po ba kayo doon? Na ang ating Panginoong Hesus ay kauna-unahang apostol. Hebrews chapter 3 verse 1. Patunayan natin na dapat ang iglesya maka-apostol sapagkat ang iglesya itinayo ng kauna-unahang apostol ng ating Panginoon. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus. Who are we talking about here? Jesus. Fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge na ating kinikilala na apostol. Amen? Amen. Praise the Lord. So, tatanungin ko kayo, ang Panginoon, Jesus ba'y apostol? Amen. Yes? Amen. Pinatunayan natin yan. Amen. So, kung ang nagtayo ay apostol, which is, who is our Lord Jesus, ano dapat ang turo? Maka-apostol. Maka-apostol. Kaya dapat ang tunay na iglesia ay may maka-apostol na turo. At sa biyaya ng Diyos, sa iglesyang ito, may apostol tayo. Amen?
Tinawag ng ating Panginoon, ang ating mahal na apostol, good man of the house, Apostle Arsenio Tanferion. Hindi nagtapos doon. Sapagkat habang ang sanlibutan ay narito, at habang hindi pa dumarating ang Panginoon, ang ating Panginoon ay tatawag at tatawag ng apostol sapagkat kailangan niyang tipunin yung mga dapat pang iligtas. Amen. Kaya kung mayroon pang ililigtas, magtatayo at magtatayo ang Diyos, ang Amen. Panginoon ng apostol. Kaya yan ang true church. Amen? Ang true church ay may apostolic pattern. Amen? And their only basis is the Bible. Sinong sumulat ng Bible? Bible verse. Who is the author of the Bible? Jesus. Mga propeta. The author The Holy Spirit. is our God. Who preached it? Apostle. Jesus. Tumama ah. Kanino nang galing ang gospel? Sa Diyos. Sa Ama. Amen. Sino ang nag-preach ng gospel? At hanggang ngayon, sino ang nagpapatuloy? Amen. Okay? So mga kapatid, yan, true church. Ngayon, what is the goal of the true church? The goal of the true church is perfection and holiness. Sapagkat ang kukun ikaw, mag-aasawa ka, anong gusto mo? Maliban sa maganda, syempre gusto mo yung Walang dungis. makadiyos. Gusto mo yung walang dungis. Di ba? Kung baga sabi nga ng tao ay, although hindi naman natin yun pinagbabawal, no? Kasi umiibig nga. I mean, if you know, kung hindi pa kayo nakakilala sa pananampalataya at yun na yung kalagayan, yun na yung kalagayan ninyo. Wala tayong magagawa. Amen? Pero as much as possible, di ba gusto natin yung walang dungis? Sabi nga nito, sa ating pinag-aaralan, ito ang babalikan ng ating Panginoon, ang iglesyang walang dungis at kulubot, iglesyang namumuhay sa kabanalan. Amen? Kaya nga, the goal of the church is holiness and service. Dahil kapag dumating ang Panginoon, ang kukunin niyang iglesia ay ang iglesyang namumuhay sa kabanalan. Now, sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 28, patunayan natin na perfection, may perfection sa tunay na iglesia. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Let us see it in NLT. What do you mean perfection, sis? Ibig mong sabihin lahat ng mga nasa iglesia ay perfect na. Look around you. No one is perfect. Kaya nga tayo nasa iglesia para dalhin, pasakdalin. Amen? Hindi tayo nilagay sa iglesia dahil perfecto tayo. Hindi po. Nasa iglesia tayo para tayo turuan sa kasakdalan at kabanalan para sa pagdating ng Panginoon. Ayan. Perfect in their relationship to Christ. Ito ang ginagawa, ang goal ng iglesia, ng ating relationship ay maging sakdal. Amen? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, what is the true church? So, paano? How did true church birthed? Paano nagpasimula ang true church? Nang dumating ng Holy Spirit. Yes? Yes, come on. Sister Yves, paano po give me an idea po na how did the church start po? Pwede po mag-pass. Paano po siya nagpasimula? Kailan po siya nagpasimula? Okay. Kailan po nagpasimula ang true church? Pentecost. Yes, Pentecost, right? So, isinilang
ang iglesia, remember, Jesus said, Matthew 16:18, Peter, I will build my church. Okay? That's prophetic. Hindi pa nangyari. Mangyayari pa lang. And then, time came. Amen? Acts chapter 2, 1 verse 2, chapter 1 to 4. Ito ang pasimula ng iglesia. Nang ang mga apostol, mga core believers, 120 na core believers, dumalo or naroon sila sa Festival of Giving. Festival of what? Harvest. Festival of Harvest. Habang nagse-celebrate ang mga tao, sila nananalangin sa upper room. Now, this is the fulfillment of what Jesus said when He was talking to Peter, I will build my church. The Holy Spirit descended, received by the apostles. They were empowered. They went out and preached the gospel. Many believers believed, got baptized. Amen. And they were put in the church. Amen. Acts 2:47. Dito nilalagay. Acts 2:47. Can we please see that? Ang mga sumampalataya sa Panginoon ay hindi pinabayaan. Amen. May kinalalagyan sila. At inilagay sila sa iglesia. By the way, the church, the word church was first mentioned in Matthew 16:18. And this is the second one. Na nangagpupuri sa Diyos, let us see in King James Version because it's clearly stated there. Na yung mga nangaligtas kagaya nyo, mga nabautismuhan na kagaya nyo, praising God and having favor with all the people and the church, and the Lord added to the church. Not in the house, sa sariling bahay. No? Added to the church daily yung mga nangaliligtas. So when someone says, my house is my church, I'm okay. There is a specific church the Word of God is stating. And church is not the building. Church is the people who are saved. Diba? Added to the church daily. So if, for example, ang ating bisita'y nagpasya na siya'y magpabautismo sa biyaya ng Diyos, saan siya idadagdag? Sa iglesia. Sa iglesia. Bakit siya idadagdag sa iglesia? For perfection. For holiness. Bakit? Pag darating ang Panginoon, sinong iglesia ang kukunin? Iglesia ng Panginoon. Ang walang kulubot na iglesia. Ephesians chapter 5, 26 to 27. Yan ang kukuning iglesia. Babalik ang iglesia ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi dyan, Ephesians chapter 5, verse 25 to 26, if I'm not mistaken. Okay, 26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, 27. That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. This is the church, a glorious church. Amen? The church that Jesus will return to, ang kanyang iglesyang babalikan, at anong characteristics ng iglesyang to? Having spot, no wrinkle, holy, without blemish. Kaya, ang mga nangaliligtas, dapat manatili sa iglesia. Amen. Para maturuan, mamuhay ng nararapat, at mamuhay ng may kabanalan. Amen. Ngayon, mga kapatid, ano ba ang katotohanan o marks of the true church? First,
there is right administration. Amen. Sa isang bansa, may administrasyon. At sino ang tagapanguna ng administrasyon? Presidente. Ang presidente. Sa church, there is right administration. At malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, the true leaders who are elected are commissioned by God through Jesus, and these are the apostles. Amen? 1 Corinthians 12:28, patunayan natin na ang mga apostol ang mga dapat nangunguna sa church and not anyone else. 1 Corinthians 12:28. Ang Diyos naglagay sa iglesia, sa church, unang-una, what? Mga apostol. Mga apostol. That's the right administration. Sa isang bansa, presidente. Pero sa church, it's clearly say, apostol ang mangunguna sa iglesia. Amen. Now, number 2, mark of a true church, right doctrines. Doctrines are the basis of truth. Amen. At mahalaga na sa iglesia, sa isang church, no, yung ipinapangaral, yung katotohanan lang. Sapagkat kung mali ang iyong pinaniniwalaan, mali ang Jesus na pinaniniwalaan mo, mali ang Diyos na paniniwalaan mo, mali ang kaligtasan. Nagpapagal ka sa walang katuturan. Kaya dapat, mga kapatid, ang isang iglesia mayroong tamang doktrina. Amen. Number 3, right living. The apostles and other church leaders, they just don't teach doctrines. Hindi lang mga turo't aral ang kanilang itinuturo. Tinuturo din nila ang tamang pamumuhay. Bakit? Let's go back. Ephesians 5:27-26. The church that Jesus will return to is spotless, no wrinkle, no blemish. So that's the reason why the apostles teach the right conduct in the church. Amen? Sabi po dito, mga kapatid, ayan, sa Titus chapter 1 verse 16, NLT version, ayan, sabi dito ni Apostle Paul, such people claim they know God. May mga ibang mga relihiyon daw o tao na kilala nila ang Diyos, but they deny Him by the way they live. Pero makikita mo daw sa pamumuhay nila na parang hindi sila mga naniniwala sa Diyos. So napapahiya ngayon ang Diyos sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. But in this church, we don't want our God, our Lord, to be put on shame or in shame. Ayaw nating napapahiya ang Diyos na pinaglilingkuran natin dahil tunay ang Diyos na pinaglilingkuran natin eh. Diba? So mga kapatid, kaya sa iglesia, itinuturo ang tunay na pamumuhay para tayo'y magabayan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. At ano ang tagapagturo? Ang tagapagturo ay ang apostol. Pero ano ang itinuturo? Ang salita ng Diyos. Kaya ang ating pamumuhay ay nakasalig. It is pattern. Amen? Sa salita ng Diyos. Oh. Pag sinabing huwag kang papatay, hindi ka papatay. Diba? Salita kasi ng Diyos eh. Yun yung tamang pamumuhay. Pag sinabi ng salita ng Diyos na, kailangan mong manalangin. Diba? Nananalangin tayo, ginagawa natin. The Word of God is our pattern. Amen. So that us believers who are called by God through Jesus will do right living. Amen. Sapagkat again, hindi tayo makaka-convert. Hindi tayo makaka-persuade, encourage ng mga hindi pa mananampalataya kung sa sarili nating pamumuhay hindi nakikita ang Diyos sa atin. We must live like Christ. Kaya nga Christ-likeness.
So, that's the reason why in the true church, makikita mo ang pamumuhay ng mga kapatid, binago. Not perfect yet, but binabago unti-unti. Amen. Glory to God. Right identity. Number 5. That's the mark of the true church. Why do you think it should have a right identity? Why? Tayo na mga tao, we have right identity. You're carrying your father's identity through your surname. But how about the church? Dapat ba anong pangalan na lang? Church. Nainay Church? No. Ganun lang ba? Should be Christ of Church. No? Who is the owner of the church? Jesus. Who chose the church? Who would be? Kanino dapat nakatag Church. ang Christ. pangalan ng church? That is why in this church that you are in, it is named as Pentecostal because we are the extension of the early believers. Pentecostal, missionary, just like the other believers in the first time, they were commissioned to do the mission. Same thing. Amen. Yung ginagawa natin. Church of Christ, fourth watch because we are in our last generation, last days, end time. Hindi po ito yung chapter, Hindi po 4 chapter, 1 chapter, 3 chapter. Hindi po. It's not a group. That's panahon po yan. Fourth watch. Church of Christ. Nakapangalan ang iglesia sa Panginoon na siyang nagtayo ng iglesia. Amen? So, mga kapatid, it is just but right that the church should be named Amen. to the owner. Ngayon, meron mga churches na ang pangalan din is Church of Christ, pero tinagalog. But look the way they live. Look who is the leader of the church. Look if they have the right doctrines. Yes. Not all Church of Christ are true church. But praise the Lord! Praise the Lord! We have an apostle. Amen. Thank you, Lord. We have the right doctrine. Amen. We are living rightfully by the grace of God. Amen. Amen. Ano pa? Our church is named to the owner. Right identity. Amen. At ano pa ang isa? Right, Doc? 4 lang ba yun? Sige. What are the marks of the true church? At least may nalaman kayo. Administration. Right administration. True doctrines. Right doctrines. Right living. Right living. Right living. Right identity. Right. Let us stand up. Praise God.